Mga kabayan, welcome back dito sa ating channel, Pinoy Aussie! So mga kabayan, meron po tayong balita galing sa Pilipinas at ito ay bagong-bago. 2 hours ago pa lang nilabas ho ito ng GMA Integrated News. Okay? So, hindi ko alam kung totoo or AI ito. Okay? Kasi parang matagal na kasi nilang tinatago itong informasyon na to o yung taong ito. So, ano ba? Nagbago na bang isip nila or nagbago na bang isip niya? Bakit siya lumalabas ngayon? Malalaman natin. Okay? So, kayo po ang humusga. Okay? Hindi po ako Pero itong news na to ay galing sa GMA Integrated News. Okay? Papakita ko po sa inyo ang aking laptop. Ayan. Okay? So, lumalabas dito, mga kabayan, sa mga news, Saldico naglabas ng tell-all video according sa GMA Integrated News. Okay. So, bago. Bagong-bago. So, 2 hours ago, naglabas itong GMA ng kanilang tell-all daw ito. So, sabi dito, naglabas itong si Saldico ng pahayag sa pamamagitan ng kanyang dating staff sa House of Representatives. Okay. So ngayon, ang tanong, ito ba ay totoo? Okay? Natawa, alright? Kasi, pwede ring AI. Di ba? Alam nyo naman ang technology ngayon. Ang technology ngayon ay matindi na. Pwede nang pagsalitain kahit sinong tao. Ilalagay mo lang yung picture. Diba? Tapos pwede mo nang sabihin kung anong gusto. Anyway, kung ano man ito, kayo po ang humusga. Okay? Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung nasa news. So, bali, reposting lang itong gagawin ko sa inyo. Alright? So, para hindi na po magtagal, eto, palalabas na natin si Saldico, mga kabayan. Nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. So, pwede. Di ba? Ano kaya? Ha? Ano sa palagay nyo? Hoy, mag-comment kung totoo ba ito. Okay? Totoo ba ito? Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. O ayan ha, may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Ay, Diyos mio. Talaga naman. Ha? Ano kaya? Alright? O lala. Huwag na nating bitinin. Huwag na nating bitinin to. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon.
Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections, May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Tinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Tapos, titignan po natin, kasi gusto nating malaman kung totoo ba itong news na to. So, naghanap-hanap din tayo dito ng ibang sources. Okay? So, titignan natin kung pinipick up ng ibang channel. Okay? So, lumalabas, parang totoo kasi itong mga big channels, ayan, o ANC. Ito, pakinggan natin kung ano sasabihin ng ANC, anong report nila. On board for the coverage of the Senate Blue Ribbon Committee hearing into the corruption in flood control projects. We're going to break away from the hearing to give you this piece of breaking news. Resigned lawmaker Zaldi Cod dropping a bombshell in his first statement regarding the controversy. Now, in that taped statement, Cod directly implicated President Ferdinand Marcos Jr., claiming the chief executive orchestrated his exile and used him as a scapegoat in the corruption scandal. Here is Zaldi Cod's statement. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas. Okay, so wag na natin tapusin. Alam na, napanood nyo na yan, okay? So, ibig sabihin po, pati itong ANC digital channel, nag-news din sila tungkol dito. Alright? So, maghanap pa tayo ng iba. Net25, itong Net25. Nag-deliver papunta sa And bahay. then, Net25 naman ito. Bongbong Marcos. Yeah? So, huwag na natin pakinggan yan. Okay, so Net25, ganun din ang kanilang report. Meron din silang report, okay, tungkol dito.
Billionaire News Channel. Ito naman. Introducing may Prime commercial. 100's SPD Teka lang slow muna, cook ha? range. Healthy, fuss-free, and full of flavor. Saglit lang yan. After months of silence, former Ako Bicol Party List Representative Zal Dico finally speaks up, claiming President Bongbong Marcos personally ordered the 100 billion peso BICAM insertion on flood control and other projects. Ko said he hopes So, yun pa he rin. does not Okay. get killed before revealing talaga. everything with receipts, evidence, and names. Nagamit ng administrasyon Alright, so ganun pa rin, oh. Maghanap pa tayo dito. Maghanap pa tayo. ANC, and then Billionaire News Channel. Ito, Billionaire News Channel. Yan. Ito naman ang News 5. News 5 na naman. nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong ito rin. Bongbong Ito rin ang Marcos, pinalabas Speaker ng News Martin 5. Romualdez. Breaking news din. Mag-insert Okay, so o magpasok lumalabas ng mga 100 kabayan, billion worth of legit. Parang projects sa legit. BICAM. Itong ating nasagap. Okay? So yan mga kabayan, ha? Parang legit! Hoy! So meron tayong balita, ha? Yan ang pangabago ngayon. Ngayon, pati si Marcos kasama na. Si Romualdez kasama na. Pati si Marcos. At lumalabas ngayon, alam nila lahat. Alam nung mga undersecretaries. Alam nung ni Pangandaman, yung sa DBM. Alright, so ganun. Ala! Talagang magkakabaliktaran na. Tataob na. Babaliktad na ang bangka pagka ganon. Ano ba yan? Ano ba yan? Okay. So ayan guys. So yan lang ang ating news ngayon, ha. Ayan lang ating mga pasabog ngayon, ngayong araw na to. So susubaybayan natin yung part 2. Siguro from hanapin natin yung part 2 niyan. Pagkatapos ibibigay ko rin po sa inyo yung part 2. And then titignan natin kung may mga bagong pasabog sa Senado ngayon kasi lumabas ng ngayong Friday ay November Hindi nila ako 14. mapatay Ngayon bago ko ay mailabas lalabas ang din. lahat. Teka muna, bakit nagbukas yan? So naglabas din yung ang Senado ay nagbukas na naman doon sa kanilang Blue Ribbon Committee. So susubaybayan din natin yun. Alright, so yan lang mga kabayan. Titignan natin kung anong makahinanatnan nitong ating mga balita sa susunod na mga panahon, susunod na araw. O baka mamaya-maya lang konti, meron na itong balita. Ha? Okay, so sige lang, tuloy-tuloy lang tayo. Alright? So, mga kababayan, ito na po si Pinoy Aussie signing off for now. At magsusubaybay tayo ng iba pang mga balita. At syempre, ibibigay natin sa inyo yan. I'll see you later. Bye-bye!